Nilubos ng mag-aama ang muli nilang pagkikita. 30 minuto pa ang lumipas bago mapatahan ni Kenji si Noah na ibinuhos lang ang kanyang mga luha mula sa kanyang kinikimkim na sama ng loob at pananabik sa ama. Gayunman ni isa ay walang naging sumbat ditong bata. Hindi rin siya nagtanong ng mga kritikal na tanong kagaya ng bakit sila iniwan ng ama at magkahiwalay ng bansa nakatira. Wala itong naging komplikadong tanong na para bang hindi na rin mahalaga yun sa bata. Sinamahan nila na bumalik ng silid si Kenji. Doon na ito nag-almusal na hinatira na lang ng mga maid na naging utos ni Mrs. Barruel. Habang pinapanood ng mga bata na buksan ang mga naipong regalo ni Kenji sa dalawa kapag napapalabas siya at gumagala, nakatambak lang yon sa isang cabinet ng kanyang silid. Umaasan isang araw ay may bibigay niya sa dalawang bata. Hindi lang si Noah, idinamay niya na rin ang batang si Andrea dito. I love this stuffed toy, Daddy! Bulalas ni Andrea nang makitang laruan ng kanyang binili para sa kanya. Niyakap-yakap niya pa yon na parang yun lang ang tanging laruan niya doon. How do you know that I love unicorn? Pinaliitan pa siya nito ng mga mata na halatang hulog na sa charm ni Kenji. Bakit hindi ko naman malalaman? Anak kita, hindi ba? Malamang alam ko kung anong favorite mong laruan, hindi ba? Balik na ni Kenji na kinahagikik pa ni Andrea ng mahina, halatang tuwang-tuwa. Oo nga pala, patulis na nitong ngusong nakatingin pa rin sa mukha ni Kenji. Dad, one of the wheels of this toy car is missing. Reklamo naman ni Noah na nakasalampak sa sahig ng kanyang silid habang kinukutingting ang mga regalo na para naman sa kanya. Mula sa mukha ni Andrea ay ibinaling ni Kenji ang tingin kay Noah. Sayang, ang ganda pa naman. Favorite ko na sana to eh. Halos hindi makakain ng maayos si Kenji dahil sa sobrang tuwa ng kanyang puso ng mga sandaling iyon. Parang panaginip lang ang lahat na kanyang nararanasan ngayon. Kawangis na mga larawang pinipinta niya sa blankong canvas na may sariling buhay sa loob ng kanyang isipan. Imposible yon. Huwag kang mag-alala, Noah. Bibili na lang tayo ng bago. Pasensya na, hindi ko napansin. Tumayo na doon si Noah, binitawan ng naturang laruan at muling lumapit sa ama upang kumarga. Ngunit nang makitang kumakain to'y pinili na lamang niyang maupo sa tabi nito at yakapin na lang ang kanyang isang braso. Inihilig pa doon ang kanyang ulo upang maramdaman ang init ng balat ni Kenji sa mukha. Kailan naman yun, Daddy? Kapag dakay tanong niya na tumingala pa sa mukha ng ama. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, Noah, tugon ni Kenji na puno ng assurance ang tinig. Kailan tayo magkakaroon ng pagkakataon? Muling pangungulit ni Noah, tinitesting ang pasensya ng ama. Kapag hindi na busy ang daddy, muling tugon ni Kenji na bahagya pang hinaplos ang ulo ng anak. Kailan naman hindi busy ang daddy? Hirit pa ni Noah sa ama na lumalaki ng butas ng ilong. Malakas nang humalakhak si Kenji na siyang-siya sa kakulitan ng kanyang anak ni hindi noon sumagi sa kanyang isipan na ganun pala kasaya kapag ang anak mo ay nakakausap na. Masyado kasi siya noong barumbado at masama. Sobrang nagpalamon siya sa paghihiganti kaya naman ang dami niya tuloy ng mga bagay sa anak na hindi naranasan. Hindi bale, ngayong ganito na ang sitwasyon nila, babawiin niya na yon. Sisingilin niya na ang oras habang kasamang anak niya. Tutumbasan at pupunan niya ang lahat ng ito. Sige na nga, ngayong araw na yon. Patapusin niyo lang akong kumain at aalis na tayo patungong mall. Pwede niyong kunin ang lahat ng gusto niyo. Huwag kayong mag-alala, pag-aari ng daddy niyo yon. Talaga, Daddy? Biglang tayo ni Noah na lumundag pa sa sobrang saya sa mga sinabi niya. Tinanong mo ko kung kailan ako hindi busy, hindi ba? Ngayon hindi ako busy, kaya lalabas tayo. Wow, ang bilis mo naman Daddy mag-decide. Palakpak pa ni Noah. Naanimoy na mamangha. Isang mahigpit at nakakasakal na yakap ang ibinigay ni Noah sa ama. Nasaya ka pa lang na tuwang-tuwang anak ay busog na siya. Kung gaano kasaya ang tagpong iyon sa mansyon ng mga Barruel, kabaliktaran naman nito ang sitwasyon kung nasaan si Britney. Ilang beses niyang paulit-ulit na binasang laman ng certificate na kanyang kinuha kung saan nakalagay ay married pa rin siya. Sunod-sunod niyang nilunok ang kanyang laway. Kulang na lang ay lumundag ang puso sa kaba. Kinusot pa niyang mga mata dahil baka namamalikmata lang siya o guni-guni lang niya ang kanyang nakikita. Ngunit totoo yon. Anong ibig sabihin nito? Hindi pa kami divorce? Pumirma kami ng divorce paper 3 years ago. Kausap niya sa kanyang sarili na nasa gilid ng establishment na kanyang pinuntahan upang kunin ang certificate. Hindi niya akalain na sa loob ng mga taong lumipas ay nakatali pa rin siya kay Kenji. Ibig sabihin lang ay pwede siya nitong kasuhan ng adultery dahil may karelasyon siya habang may asawa pa.
Imposible. Hindi na kami kasal ni Kenji. Tandang-tanda ko na pareho kaming pumirma ng divorce noon. Muli siyang lumapit sa pinagkunan niya ng certificate upang muling magtanong. Baka na mali lang sila ng print. Baka hindi talaga yun ang certificate na kanyang kinukuha kung kaya kailangan niyang klaruhin. Pasensya na po. Kung ano po yung nasa system namin, yun pong totoo. Hindi po siya pwedeng mali. Napaawang ng bibig doon ni Britney. Hindi niya maapuhap sa kanyang isipan kung anong nangyari hindi pa sila divorce. Maraming katanungan na sa kanyang isipan ng isa-isang nagpakita. Hinarang ba ni Kenji ang divorce paper nila? Paano yun nangyari kung nasa side niyang mga magulang nito? May nangyari ba sa papel nila? O baka naman hindi yun pinasa ng kanyang mga biyanan na pinagkakatiwalaan? Kailangan niya ng sagot. Hindi pwedeng ganito siya. Manghuhula kung ano bang tunay na nangyari. Kailangan niya silang makausap at personal na makaharap upang maging malinaw ang lahat sa kanya. Kanina pa nakatayo sa harapan ng mansyon ng mga Barruel, si Britney matapos niyang bumaba ng taxi kung saan siya nakalulan. Ngunit hindi niya magawang lumapit sa gate at magsabi sa guard na papasok siya sa loob ng bakuran. Alam naman niyang makikilala siya ng gwardya kung sasabihin niya lang ang pangalan, ngunit merong pag-aalinlangan sa kanyang puso. Nagdadalawang isip siya dahil natatakot siya na baka bumalik ang lahat ng nakaraan. Ilang beses na siyang naghabi na mga sasabihin niya oras na makaharap na sila ng dating mga in-laws. Hindi siya pwedeng basta nalang magalit sa kanila nang hindi inaalam kung anong nangyari at nagkaganon ang status niya. Nananatili pa rin siyang nakatali sa anak nilang panganay. Kasal pa rin siya kay Kenji nang alam niya ay matagal na silang nagkahiwalay. Naniwala siya na wala nang anumang kaugnayan sa kanya. Kailangan niyang may respeto pa rin habang inaalam kung anong tunay na nangyari. Sobrang nakakagulat yon sa part ni Britney na kung may naging aberya sana man lang ay pinaalam nila sa kanya para matagal na sanang nagawa niya ng maagap na paraan. Bakit inilihim nila sa kanya? Hindi lang yon. Pinaabot pa nila ng ilang taon. Kung hindi pa siya kukuha at pababayaan na lang yon, baka hanggang sa kanyang pagtanda ay may asawa pa rin pala siya nang hindi niya nalalaman. Pakiramdam niya tuloy ay wala siyang kaibahan kay Kenji na nagkaroon ng affair habang mag-asawa pa rin sila dahil hindi naman sila legal na hiwalay. Sana rin kasi, inasikaso ko na to ng maaga. Kasalanan ko rin naman. Oo nga't wala namang nangyari pa sa kanila ni Maki bukod sa yakap at mga halik na normal lang naman sa magkasintahan. Form of pangangaliwa pa rin ang kanyang nagawa dahil ang buong akala niya ay single na siya at hiwalay na sila. Problemadong mga buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Nagdadalawang isip pa rin sa gagawin. Paniguradong sasama ang loob niya sa mga Barruel oras na malaman niya sinadya nilang gawin niyon. Wala sana akong ganitong pinoproblema ngayon. Bago magtungo sa mansyon ay tinawagan ni Britney si Maki. Yun ang unang beses na muli silang magkakausap pagkatapos ng issue niya sa larawan nilang dalawa ni Alden sa bar. Hindi niya kasi ito muling kinausap pa kahit na panay ang hingi ng tawad sa message. Hindi nga niya yung sinisin kahit ng iba'y pinadaan pa nito kay Noah. Gusto niyang ipaalam dito ng bagay na yon dahil ayaw naman niya na masumbatan na naman siya ng kasintahan. Pasensya ka na babe sa mga nasabi ko sa'yo. Nadala lang naman ako ng bugso ng damdamin. Hingi nito ng paumanhin na halatang nahimasmasan na sa kanyang mga pinagsasabi. Alam mo na nagsaselos lang talaga ako noon. Pilit na ngumiti si Britney. Hindi niya maintindihan ang sarili kung disappointed ba o ano pero parang ang awkward na kausap niya to. Yung tipong parang hindi sila magkasintahan. Parang ibang tao nang kausap niya sa kabilang linya. Wala ka namang dapat na ikaselo sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo na si Mr. Pete is just a friend. Kaibigan ko yun na dati kong amo. Noon na lang din kami nakita. Kagat ng labi ni Britney habang nagpapaliwanag sa kanya. Kung tutuusin dapat ay tapos ng usaping iyon dahil makailang beses na siyang nagpaliwanag sa messages. Subalit palagi na lang nitong binabalikan yun at hindi to naniniwala na wala lang sa kanyang lalaki. Napaka-imposible namin, Maki. Ayun na nga, pero hindi mo rin naman maiaalis sa akin na magselos dahil una hindi kita noon makontak, Britney. Muling gate ni Maki na hindi niya alam kung anong pinaglalaban. Hindi pa rin siya nito magawang maintindihan. Hindi na pinahaba pa ni Britney ang usapan nila tungkol sa kanilang naging alitan noon dahil nakikinita niyang hindi ito magpapatalo. Wala itong planong tumigil kahit na nakailang sorry na siya sa kanya. Agad niya na binago ang topic nila. Binaling na niya yon sa mas malalang problema na wag naman sanang ikagalit ng nobyo dahil hindi niya kasalanan.
Nakuha ko na nga palang certificate. Kaso babe, meron tayong problema. Nangihina na siya kaagad dahil paniguradong nang dahil doon ay matatagalan pang stay niya sa bansa. Kailangan niyang makipag-divorce kay Kenji, ano man ang mangyari. Kailangan gawin ang bagay na yon para kay Maki at para na rin sa ikakatahimik ng kanilang buhay. Pagod na siya na muli na namang uulitin sa nakaraan ang lahat ng ito. Anong problema? Seryosong biglang boses nito na ikinakabog ng puso ni Britney. Nakikinita na niyang parang hindi yata magiging maganda ang reaksyon nito sa mga susunod na sasabihin niya. Ganun pa man ay kailangan niya maging matapang. Malawak naman ang pangunawa ng kasintahan na paniguradong maintindihan ng mga hinaing niya. Hindi ito magagalit dahil wala naman siyang kasalanan din doon. Nakalagay kasi doon ay kasal pa rin ako. Maring pikit ng mga matang sinabi kaagad ni Maki. Nang boses kaya naman agad na nailayo ni Britney ang cellphone sa tenga. Matapos nang may dilat ang mga mata. Bakit? Ibig mo sabihin kasal ka pa habang nakikipagrelasyon ka sa akin? Namulan ng mukha ni Britney. Hindi siya sanay na ganitong ugali ni Maki. Minahal niya ito sa pagiging kalmado, pero ngayon na parang nagiging halimaw ang ugali nito. Parang gusto na lang niyang makipaghiwalay at tigilan ang nasimulan nilang relasyon kahit pang dami niyang pinangihinayangan na magandang pinagsamahan nila doon. Hindi mo kailangang sumigaw, Maki. Malitang boses ni Britney na nasabingit na ng pag-iyak. Narinig niya ang malalim na pagbuga ng hangin ni Maki sa kabilang linya, sign na kinakalma nitong sarili. Paano nangyari yon? Ang sabi mo, pumirma ka ng divorce paper. Hindi ka ba kasama nung ipinasa yon? Hindi na, kasi nagmamadali na ako umalis ng bansa. Hindi ba't naikwento ko naman yun sa'yo? Lunok niya ng laway na parang kutsilyo sa kanyang pusong binabato nitong mga salita. Malaking tiwala ko sa kanila kasi nung mga panahong yun sobrang dehado ako at kampi sila sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari at bakit ganun. Anak ng tokwa naman, Britney. Baka hindi pinasa yun ng mga biyanan mo. Dapat bago ka umalis noon, sinigurado mo munang naipasa nila. Paano kung hindi nila nagawang ipasa yun? Malamang kasal ka pa nga doon sa anak nila. Muling pagtataas nito ng tono sa kanyang aminin niya man o hindi ay umaahon na ang iritasyon sa kanyang puso. Napahilot na si Britney sa kanyang sentido. Hindi yun ang inaasahan niyang sasabihin ni Maki. Inaasahan niya na sasabihan siya nito na mga dapat niyang gawin at hindi ang tahasang si sermonan ng kung ano-anong dapat na ginawa. Ayusin mo yan. Paano tayo magpapakasal kung kasal ka pa sa iba? Gusto mo ba tayong makasuhang dalawa? Tuloy ang napindot ng anger button doon ni Britney kay Maki. Hindi niya naman yun ginusto kung makautos to. Oo na, sige na. Ibababa ko ng tawag. Saka na lang ako tatawag sa'yo kapag naayos ko na. Matabang na saad niya na hindi na hinintay pang sagutin ng lalaki ang kanyang sinabi at pinatay na niyang tawag nito. Kahit na narinig niyang may nais pa sanang sabihin ng kasintahan sa kabilang linya. Napapagod na siyang unawain sa ngayon si Maki nang dahil sa biglaang pagbabago na ugali nito sa kanya. Napapitlag at nagbalik sa kanyang katinuan si Britney matapos na balikan yon sa kanyang isipan. Minabuti nang lumapit sa guard na malayo pa lang ay nakangiti na sa kanya. Dahil agad siya nitong nakilala kahit na matagal na noong magpunta siya ng mansyon ng mga Barrowell sa unang pagkakataon. Pagkatapos na bumati ay pinapasok na siya sa bakuran ng mansyon. Sa bawat hakbang na ginagawa niya palapit sa naturang pintuan ng tahanang iyon, hindi mapigilan ni Britney na maalalang lahat na nangyari sa kanya noong unang magtungo doon. Parang kahapon lang, sariwa pang lahat sa isipan niya. Ang ginawa niyang pag-iyak dahil sinundo siya ng mga ito sa France. Hanggang sa biglaang plano niyang lisanin ng bansa. Ang tagal na noon pero parang may naiwan pang baka sa lugar na yon. Britney, iha? Ikaw ba yan? Untag ng kusino man sa kanya mula sa likuran. Napaangat ang mukha ni Britney at nakitang kanyang biyanang babae yon na abot tengang mga ngiti. Sa sobrang lalim ng iniisip niya at lutang sa nakaraan niya ay hindi niya namalayo nakapasok na pala siya sa loob ng mansyon. Hello po. Hindi na nagawa ni Britney tapusin yun dahil mahigpit na siyang sinalubong ng yakap ng ginang. Nagulat siya doon kahit pag ginagawa rin naman ito sa kanya nito noong makailang beses itong bumisita ng Malaysia. Hindi siya itinuring na iba, parang manugang pa rin ang trato nito. Nalingid sa kanyang kaalaman ay totoong manugang pa siya ng babae. Ikaw nga! Hindi na nakapalagpas si Britney na hinayaan na lang ang ginang kahit na ang initial niyang reaksyon ay ang kumalas. Susunduin mo na bang mga bata? Naku, wala pa sila dito. Lumabas kasi sila upang mamili ng mga laruan. Hindi halos maintindihan ni Britney ang sinasabi ng ginang.
Nanatili ang tingin niya sa mukha ng ginang. Mukha namang hindi to gagawa ng kalokohan, pero bakit kasal pa rin sila? Hindi hahadlangan ng divorce nilang dalawa ni Kenji dahil saksi ang mga ito sa kagaguhan ng kanilang anak. Saksi sila sa mga bagay na hindi niya deserve na maranasan. Ipinilig niya ang ulo, kailangan niyang makinig muna sa kung ano ang magiging explanation sa kanya ng ginang. Hindi ko pa po sila sinusundo. Iba pong dahilan ng pagpunta ko dito ngayon, Mrs. Barrowell. Malumanay niyang tugon na nilikipan pa yun ng maliit na ngayon. Gusto ko po kayong personal na makausap, kayo pong sadya ko. Hinawakan ng ginang si Britney sa kanyang isang braso, hinila na papasok sa loob. Nagpahila naman siya dito na humantong na sa tanggapan ng kanilang mansyon. Kung ano yung nadatna noon ni Britney, ito pa rin ang itsura ngayon. Matapos na maupoy tumawag siya ng maid upang dalhan sila ng maiinom. Hilaw ng ngiti ng ginang, mukhang nahulaan na niya kung anong pinunta doon ng manugang. Willing naman siyang sagutin ang lahat ng tanong, lalo pat kung tungkol yun sa divorce nilang mag-asawang hindi nila nagawang maipasa dahil napunit din ito ni Kenji. Kamusta ka na? Ayos lang naman po. Tinitigan siyang mabuti ng ginang gamit ang masumahanga niya pang mga mata. Naidulot na sa kanila ang juice. Salamat at hindi mo siniraan ang anak namin sa aming apo sa kabila ng mga nangyari sa inyo noon. Hinayaan mo rin na magkasama sila ngayon. Wala akong masabi sa'yo. Napakabuti mo talagang babae. Deserve mong maging masaya sa buhay at maging successful. Masaya ako sa kung anong narating mo pagkalipas ng 3 taon, iha. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Britney at kagad na niya sinabi sa ginang kung anong kailangan niya at naroon siya. Kumuha po ako ng Senomar. Ang nakalagay po doon ay kasal pa po ako. Hindi po ba at pumirma ako ng divorce bago po kami tumulak patulong Malaysia? Ano pong nangyari at kasal pa kaming dalawa ng anak ninyo, Mrs. Barrowell? Napaiwas na ng tingin ang ginang sa kanya. Mukhang hindi inaasahan na yun ang sasabihin niya o dahil initatago lang nito ang kahiyang nakalathala sa kanyang mukha dahil hindi nito nagawang matupad ang kanilang pinangako. May love interest na po akong iba at nais na naming magpakasal, kaya po kumukuha ako ng certificate. Agad na ginagap ng ginang ang kanyang 2 kamay na hindi naman niya binawi. Puno ng paghingi ng paumanhin ng kanyang mga mata. Nagdadalawang isip kung sasabihin pa ba kay Britney ang tunay na nangyari noon. Iha, patawarin mo sana kami ng asawa ko pero ang totoo hindi namin nagawang ipasa ang divorce paper niyo. Inaasahan na ni Britney, ngunit hindi niya maapuha pang dahilan kung bakit hindi nila nagawang bagay na yun. Maaring may aberya at ang tanging nasa isip niya lang ng mga sandaling yun ay ang dati niyang asawa. Wala namang ibang gagawa noon kung hindi siya lang. Ayaw nito makipag-divorce sa kanya. Inalala niya pang reaksyon nito nung magkita sila sa competition. Alam ba nitong mag-asawa pa sila kaya naman chill lang ito at nais na makipag-usap? Ano pong ibig mong sabihin? Bago pa namin magawa yun, pinunit na ni Kenji ang papel. Sa hiya namin hindi na namin binanggit ang tungkol doon sa'yo kasi magiging alalahanin mo pa yun habang nasa malayo kayo. Gusto naming mapanatag kayo ni Noah. Po, huwag kang mag-alala. Pwede natin kausapin si Kenji. Isa pa ang alam naman niya ay hiwalay na kayo. Kopya lang ang papel na pinunit niya. Saka nagbago na rin siya ngayon, iha. Hindi na siya kagaya ng dati. Malaki ng kanyang pinagbago kung kaya naman pwede kayong mag-process ng panibagong divorce paper. Papayag yun. Hindi ka na nun hahadlangan sa mga gusto mo. Kausapin mo lang siya ng maayos tungkol sa inyong anak. Huwag mo lang siyang tanggalan ng karapatan. Sigurado kung papayag siya ng tuluyan na tuldukan kung ano man ang meron sa inyo. Halos mahulog ang panga ni Britney sa kanyang nalaman. Ibig sabihin, hindi nga siya totoong hiniwalayan sa asawa niya. Agad na nag-init ang kanyang mukha. Ang kapal ng mukha niya makipagrelasyon sa iba. Anong pinagkaiba niya rito? Maniwala ka sa akin. Pipirmahan agad yun ng anak ko. Hindi kanya ikukulong sa kasal na wala ng pag-asa. Medyo nasaktan si Britney sa salitang ginamit nito na kasal na wala ng pag-asa. Alam naman niya yon, pero marinig mula sa ibang tao para ang saklap talaga na naging relasyon niya sa anak nitong may maganda sanang simula dati. Paano kung hindi niya po yun pirmahan? Wala siyang dahilan para pigilan kanyang mag-asawa ng iba. Maniwala ka sa akin, iha. Pipirma siya. Pamilyar ang linyang yon. Ang sabi ni Althea sa kanya, basta maniwala lang siya at mangyayari ang bagay na yon. Kagaya na lang na sinabi nitong basta maniwala siyang matatanggap ni Kenji si Andrea. Nakalaunan ay nangyari nga. Sinendan siya ng mga pictures nila kanina kung saan kitang-kita kung paano yakapin ni Kenji ang anak ni na Andre. Hihintayin mo ba sila ngayon na umuwi? Baka maya-maya lang nandyan na sila. Tumayo si Britney at umiling.
Bukas na lang po ako babalik. Ibibigay ko na pong araw na ito para makasama ni Kenji ang anak niya. Hanggang hapunan. Maraming salamat po, Mrs. Barrowell. Tumayo na si Britney para umalis. Aalis na po ako. Ano kayang gagawin ni Britney ngayong nalaman niyang kasal pa rin siya kay Kenji? Pumayag kaya si Kenji? Sakaling hilingin ni Britney ang kalayaan sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.